Makakapagtayo kayo ng bahay? Kaya nyo? 1 million. Hindi nyo kaya magtayo? Now, please. Kung hindi ako nagkakamali, ako ay nakatayo sa harapan ng mga pastor sa mga mga. Amen. Ibig sabihin, marami na kayong karanasan at please be sharp and accurate to respond. Okay? Malinaw? So, kaya nyo magtayo ng isang bahay o 1 million? Pare-pareho kaya o hindi? Pare-pareho o hindi? Okay. Okay, wala mo lang reputation, use your common sense. Pag pinagin kita ng 1 million, 1 million, ang utos kung magtayo ka ng bahay, makakapagtayo kayo. Okay, tanong, pare-pareho kaya? Hindi. Bakit? Ha? So, bagamat yung isang mandato, magtayo ng bahay, pag pinabayaan ko na kayo, wala kayong blueprint, plano na sinusundan, sigurado iba-iba kayo ng may kayo. Yan ang dahilan kung bakit ang mga iglesia iba-iba. May iba, malaki, maliit, pero hindi lahat ng malaki, malakas, matibay. Hindi rin naman lahat ng maliit, malakas at matibay. May maliit na malakas at matibay, may malaki na mahina. Parang katawan ng tao, hindi lahat ng bulky ang katawan. Hindi lahat ng chubby, malusog. Hindi rin naman lahat ng native ang dating ng katawan. Maliit. Parang mga Pinoy, native tang natin. Ay, mahina. So, ang ating focus dapat natin mga pastor, yung tibay ng ating ginagawa. Iba-iba tayo ng simbahan, pero ang gusto ng Panginoon, malaki o maliit na simbahan, ang gusto ng Panginoon, epekto, resulta, even the gates of hell will not be paid. Because whatever you do, yung bahay na itatayo mo will be tested. Rain, wind, waves. At ang testing na yan, ang siyang magiging instrumento para malamang matibay. Ang tatalakayan ko sa inyo sa tatlong sesyon ay the kingdom of God and the church that Jesus built. You know why? Sapagkat ito ang magpapasya ng framework. Yung itayo mong bahay, ay itayo ito pa. Resulta yan ng framework. Masiwala kayong plano sa pagtatayo. Wala kayong sinusundan. You can still build a house kakalaga ng 1 million. Ano man ang matayo mo, yan ay demonstrasyon, manifestasyon, kapahilagan ng framework. Ano ang framework? Ito yung struktura sa loob ng puso't isipan na gumagabay sa iyo. Bakit ginagawa mo ang ginagawa mo? Ito yung internal structure, framework, na gumagabay sa iyo. Papaano ka mangaral, papaano ka manguna, papaano ka magtayo ng simbahan. And I want to understand you all, mga kapatid. Ang produkto ng ating ginagawa, kapahayagan ng framework niya. Yes. My objective in teaching you this message is to sharpen and help you become more accurate in forming framework. Kung mayroong dalawang mensahe sa Biblia, basic understanding na dapat makamtan ng isang pastor, elders o mga manggagawa, tinawag sa pagpapastor, walang iba kundi yung usapin patungkol sa paghahari ng Diyos at Iglesia. Kaya ang title ng mensahe ko, The Kingdom of God and the Church of Jesus Christ. If I'm going to ask you this question, 1,000, sino mang makasagot accurately? Hindi ako nabibiro, 1,000. Hindi po, alam ko na ito eh. Okay na sasagot ha? Okay. Sa dinami-dami ng ginawa ng Panginoon dito sa mundo, na naisulat sa Biblia, what was the two major assignment of the Lord Jesus Christ? Ano yung dalawang mayor
na assignment, asignatura. Humayo kayo at gawin niyo kung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Humayo kayo at gawin yung mga alagad ko. Lahat ng bansa. Okay. Praise God. Meron pa? Meron pa? Try. Sige, okay. Try. Ano, pag sumubo kayo, matumbok nyo. Sayang isang libo. In-engage nyo lang po yun. Ano ba? Bibilang ko na 5. Pagka-5, ako na sa record, ha? Dinugtungan mo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tulad na sinabi ko, maraming ginawa ng Panginoon. Pero kung isasama-raise nyo ang lahat ng ginawa ng Panginoon, 2 lang talaga ang sama rin yan. Number 1, what was the 2 major assignment of Jesus? Bakit mahal ka maintindihan? Kasi tayo ang nagpapatuloy sa assignment din. How can we continue Jesus' assignment kung hindi nyo alam? Kaya, bagamat yung tao na sipag, prayerful, mahilig magpasin, may magandang puso, kung hindi natin ginagawa, yung talagang major assignment ng Panginoon, walang obligasyon ng Diyos para iparanas sa atin yung pinangako ng buhay na ganapan kasi siya. Samantala, kung nagagawa po natin ito accurately, mas hindi ka manalangin, obligado ang Diyos na i-provide yung reward sa atin. First, what was the first major assignment? Number 1, break down the kingdom of God on earth for man to be restored back to his original state. Ito po yung unang ginawa. In fact, the first preaching of the Lord Jesus Christ is what? Repent for the kingdom of heaven has arrived. Unang public announcement ni Jesus. Yung unang public assignment ngayon ay nagpapakita ng kanyang mission statement. He came for what purpose? To break down what? The kingdom of God on earth. Why? Because only the kingdom of God can restore man to what? To his dominion mandate. What is man's dominion mandate? Go, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue. Man's dominion mandate is to have stewardship over all that God has created. Di ba sabi ng Genesis 1:26 to 28, let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have Genesis 1:26 is the purpose statement of all of us. Kung tayo mga pastor malabo yung purpose statement or reason of our existence, how can we do the things that God wants us to do? Para tayong boksingerong sumusuntok sa boxer, no, I'm not beating the air. Ang ibig bang sabihin niyan ay walang mangyayari sa ginagawa mo. Mayroon pa rin mangyayari. Pero iba ho yung klase ng suntok na talagang tumatama ng sulilo. Mayroon mga suntok na bara-bara. Nakakatama ka ba sa bara-bara? Pwede. Pero iba yung suntok na sulilo. Yun na nagpapanakaw. At hindi ko sabihin suntok na sulilo. Pag alam mo yung purpose statement mo, reason of existence mo, then ginagawa mo. Then, the Lord is obliged. Responsable, obligado ang Panginoon na anihin mo
yung bunga ng tamang trabaho. Tandaan nyo hindi lahat ng magsasaka na nagtatrabaho ng malakas, masipag, umaani ng maximum result. Katulad dito nakarang bagyo, in 2 weeks time, 6 na bagyo. Nung yung mga magsasagapan nagtatanim bago dumating ang bagyo, ano nasa isipan nila? Isip nila after 4 months, maganda namin. Wala akong alam na magsasaka na habang nagtatanim, umiiyak kasi alam niya, wala namang mangyayari doon sa kanyang tanim. Kasi kung ikaw yung gano'n magsasaka, ano after 4 months, wala kang natin, bakit ka pa magtatanim? Tama ba ako nga? Sa pagpapastok, nung nagpapahayil ka, wala naman sa atin, walang mangyayari dito sa ginagawa ko. Mayroon bang ganyan sa inyo? You're very hopeful. Tignan ka, nagpapasting ka. Diba? Dapat, umuwi ka na ng alas 9, sabi ng Pastor Pat, alas 11, overtime. So, lahat tayo na nasa gawain ng Panginoon, ginagawa natin sa mga bagay, hoping, umaasa na may magandang resulta, may magandang resulta. Fast forward, lahat ba na nagtanim? Lahat ba ng nagtanim ay umano na maganda? Lahat ba ng nagpastor, maganda resulta? Why? Because we don't have a clear framework. Okay? So, what was the two major assignments of Jesus? Number one, to bring down the kingdom of God on earth, command to be restored back to Him. Pag alam mo yung minsan, pag alam mo yung assignment ng Panginoon, it affects the way you preach, it affects the content of your message. Kung hindi mo alam yan, kung ano na lang ang mensahe mo. Meron ako ang ibigang pastor, nakatanggap ng revelation about prosperity, buong buhay nila puro prosperity ang mensahe. May iba itinayo ang kanilang simbahan on the foundation of deliverance. Maganda naman, maganda naman. Dumadami naman sila. Hello? But you want to understand this. If you really want to give the people the right kind of message, you follow Jesus. The first public announcement of Jesus, repent for the kingdom of God as well. Nung siya nagsisimula, he taught the people about the constitution of the kingdom. Matthew chapter 5. Blessed, 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 for theirs is the kingdom of God. Matthew chapter 13, the Lord expounded the kingdom by teaching them the parable. The parable is like the seed, the parable of the sower, the parable of the hidden treasure, the parable. So, puro parable na ang teaching is about the kingdom of God. Nung siya'y namatay, muli ng buhay for 40 days, he spoke about that kingdom of God. Whatever your preaching is, deliverance, prosperity, end times, it should be connected with the kingdom of God. Why? Because only the kingdom will restore us to our dominion mandate. But even the word kingdom of God, makinig kayo, ang challenge yun, maging ang konsepto ng kaharian ng Diyos malabo sa maraming pastor. I'll ask you this question. Ano ang Tagalog ng kingdom of God? Ha? Kaharian ng Diyos. Tama? Yan ang common understanding natin sa Tagalog. Pag sinabi yung kaharian, saan siya tinutumutukoy? Pag sinabi yung kaharian, anong tinutukoy niya? Di ba lugar? Tama? Kaharian, tumutukoy sa lugar. Nung senso sa ipong marito ko, hindi siya nagdala ng lugar. Alam niyo ba yun? So, dito pa lang may problema na tayo sa understanding. Pag may problema ka sa understanding, may problema ka sa understanding. Ang dinala ng Panginoon sa mundo, nung siya yung mangaral ay gobyerno.
Ang dala-dala ng Panginoong mensahe ay gobyerno. Gobyerno ng isang lugar. At ang lugar na yun ay langit. Hinihinay ko sa inyo no, ha? Nung si Jesus ay pumarito, at nakaral, magbago na kayo ng pag-isip. Bakit? Sapagkat dumating na ang Kingdom of God. Tama? Pero tayo ang understanding natin sa kingdom ay lugar. So, kung susundan natin yung ating kaisipan patungkol sa kingdom, para ganito, magbago na kayo ng pag-isip kasi dumating na yung lugar. Hindi lugar ang dinala ng Panginoon. Ang dinala ng Diyos dito ay gobyerno. That's the meaning of kingdom. The meaning of the word kingdom is God's rule. God's sovereignty, God's government. Ang lugar ng gobyerno ito ay heaven. Tama ba? Please bear with me, kasi importante ito. At ang sabi ng Bible, Ephesians 3:20, our citizenship is in heaven. Bagamat tayo ay nasa mundo, pero ang unang citizenship natin ay langit. At para po tayo ay covered ng benefits ng langit, dapat tayo ay nabubuhay sa ilalim ng gobyerno ng langit. Kaya nga sabi ng Bible, seek first the and His ano yung righteousness? Ito yung mga batas, prinsipyo ng paghahari ng Diyos para yung gobyerno ng Diyos ay obligadong suportahan ang lahat ng pangangailangan mo habang ikay nandito sa mundo. Malinaw? So, ulitin ko, yung kingdom na dala-dala ni Jesus na gustong ibalik sa buhay ng tao ay gobyerno ng Diyos. Ang gobyerno yan, ang gobyerno ng langit. Ang gobyerno ng langit ay hindi democratic, hindi republic, hindi dictatorship, kundi kingdom of God. Gobyerno ng Diyos. Kung malinaw ito sa atin, ang umiiral dapat na klase ng gobyerno ng simbahan mo. Simbahan ko ay gobyerno na ang bagong ay sa langit. Tayo mga Pinoy, hirap tayong maintindihan ito kasi hindi natin naranasan ang mabuhay sa isang bansa na ang gobyerno ay kaharian o pagkakit. Democratic tayo. Kaya ang bulong ng simbahan, maliit, malaki, laging magulo, kasi pag democratic ang mindset ng tao, lahat ng mananampalataya, parang mayroong karapatang magsalita ng kung anong nararamdaman at iniisip niya. Maski mali at malayo sa konseptong tinuturo ng pastor. And I tell you, kung hindi natin mababago ito, si pastor, hindi magiging masaya sa pagpapastor. Alam niyo bakit? Kasi laging may lulutang sa miyembro ng nalalabanan ka. Lalo na, pag may mga miyembro pa na mayroong dating at tatong. Ito mo, sabi niya, tama. Tama. Ulitin ko ba? Pagiging tama, ang klase ng gobyerno sa simbahan, laging may lulutang, miyembro, manggagawa, leader, kung mas may datong kaysa sa pastor, mas malakas ang dating. Kaya yung gobyerno ng Diyos na gusto iparanasan sa mga tao sa simbahan, hindi maranasan. You know why? Because your church or most of the churches are democratic in government. Kanina problema? Ang problema hindi sa tao. Ang problema, pastor. So, ano problema? Ang problema, mali.
The church cannot change the mind of the people if the mindset of the pastor is not changed. That's why Jesus is very clear in his objective in preaching. Repent! That was the assignment. Change the way the people think. Question, madali bang baguhin? Isip ng tao? Mahirap. Pero mas mahirap kung ito ay inutos, mangyayari. Paano mangyayari? Una, dapat ang unang tamaan ng pagbabago ay stone. Kasi you cannot change the way people think kung ikaw hindi nabago. Now, tanong, ano ang kadalasan na dran bakit maraming pastor hindi nababago isip? Sagutin ko na yan, ha? 3 K. 3 K ang dahilan. Number 1, katamaran. Katamaran. Saan natin nakikita yung katamaran sa Bible? The parable of the talent. Sabi ng Panginoon, you wicked and lazy. Galit na galit ang Diyos sa mga lingkod na tapat. At sabi ng Bible, yung katamaran ay kinumpara ng Panginoon sa wickedness. Hindi mo kailangan magnapang mag-rate o kumatay para tawagin wicked. Mataas ang standard ng Diyos sa pastor. Katamaran pala, sabi ng Panginoon, it's wickedness. You know why it's wickedness? Because our people is destroyed not by Satan, not by the devil. My people are destroyed because of what? Lack of knowledge. Bakit lack of knowledge? Why? Because we as pastors should provide that knowledge. Sabi ng Bible, I will give you shepherd that will feed you with knowledge. So if we as pastors will not upgrade ourselves, dahil tamad tayo, the people will continue to remain what? Ignorant. Kadalasan po ng pagiging miserable ng buhay ng maraming miyembro sa church, isinisisi sa demonyo. Nakikinig kayo, ha? Mahabag naman kayo sa demonyo. Hindi po lahat kasalanan niya. Kaya pag hindi natin nakikita yan, nanginisi tayo sa isang tao na hindi siya may kasalanan. At pag hindi natin nakita yung dahilan, ano man yung gawin natin, walang nangyayari. Hindi na-address yung problema. So ano nangyari? Lagi natin sinisisi ang demonyo, samantalang tayo pala ang may problema. Hindi kailangan ng demonyo para wasakin 3 mission statement, 3 objective of Satan. The thief comes but to steal, kill, and to destroy. And this 3 is achievable as far as Satan is concerned. Mas wala siyang gawin. Mapanatili lang ng demonyo yung lack of knowledge. Yes. Right. He will win by default. Our job as pastor is to eliminate that ignorance. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon, I will give you shepherd after my own heart, and He will feed you with knowledge. Kaya lang pagtamad ang isang pastor, katulad na yun. Mabuti nandito kayo eh. Kasi kung tamad kayo, baka nagpunta, nakahiga. O yung religious, nag-pray pa. Ano yung mga miyembro natin, kung may pasok, alas 8 bagang, alas 5, hindi nag-pray yan, nagtatrabaho na. Pero ano yung mga pastor, alas 10, nag-pray pa na umaga. Supposed to be nagtatrabaho na. Pero, may mga pastor sa totoo lang. Alam mo to kasi 40 years na ako sa ministry. Alam mo kaya natin mga pastor. Marami sa atin. We don't maximize the use of our time to work. Walang ginagawa. Supposed to be, kung masipag ka, wala kang ginagawa. Mag-aral ka, mag-upgrade ka.
Ako, hamon ko sa inyo, may seminar pa ako sa Baguio, January 7 to 9. Kaya lang ang registration fee, 2002. Kung hindi kayo magre-register hanggang January 8, 2005 na. Kung kayo doon magre-register, 2007. Pero ito ho, blessing ko sa inyo. Kung may pastor dito sa Bundok Peninsula, nagagalaw, libre na kayo. Kasama asawa niyo. Okay. Pero, bahala kayo sa pamatayin niyo. Bahala kayo sa tulugan. Bahala kayo sa pagkain. Libre na registration. Magkano registration? Hanggang January 7, 22. Kung magre-register kayo ng January 8, 25. Hanggang January 6. Pag doon na kayo magre-register, 2007. Pero libre na kayo. Alam niyo bakit? Kasi gusto kong binutin kayo na huwag mapabilang doon sa mga lingkod ng Diyos. Isang araw, hatulan ng Panginoon at sasabihin, anong gusto niyo marinig? Well done, my good and faithful servant, or you wicked and lazy servant. The choice is yours. Isa lang ang kamay ko. Lamang kayo sa akin. But I work hard, kaya ako nandito sa inyo sa inyo. Yes. I can single-handedly do what God has called me to do. So, isang palatandaan o isang dahilan bakit maraming churches mahina kasi ang mga tao hindi nababagong isip. Ang dahilan kung bakit hindi nababagong isip kasi yung mga pastor na dapat magturo malilim ang isip. Nung ito'y makita ng Panginoon, alam na ang solusyon. Mula sa langit, ang Panginoon ay bumaba at ang kanyang sinabi, repent! Ganun ka siya. Ganun ka panas. Ang trabaho ng Panginoon through His preaching and teaching, baguhin. Pero kung ang lingkod ng Diyos ay tamad mag-aral. So how can God change the way we think? And if we aspaso sa pinagkatiwala para baguhin ang pag-iisip ng mga tao, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag hindi bagong isip natin, how can we do the assignment that is given? And if we are doing not what God wants us to do, wala siyang pakialam kung ginagawa mong gabi at araw ang gabi, trabaho ka na trabaho, wala siyang pakialam, walang magandang resulta sa ginagawa. Dahil walang obligasyon ng Diyos na pagpalain ang mga taong hindi nagbabago ang isip. Kasi alam niya, pag hindi nagbabago ang isip mo, sigurado, mali ang gagawin mo. So, number one problem, K. K1, katama. Pangalawa, K2, kayo tama. Kayo ba? Ano ang tinutukoy ko? Something to do with defect in our mind that needs to be repent. Kayo ba? Yung ba? Sino ba magtuturo? Graduate ba ng Bible School yan? Anong title niya? Yan ba'y doktor? Yan ba'y apostol? Alam nyo, isang malaking problema natin is narulukan tayo ng magtuturo sa atin. Alam mo, kulang ka. Pero yung kayabangan mo, yung kayabangan natin, ang siyang umahanda para hindi makinig sa iba. Now, binigay. Even if we know so many things, hindi ko makakalimutan ang sinabi sa akin ng mentor ko. What you know is so little compared to what you do not know. Kung mayroon man ako alam, natitingnan ito kumpara sa mga bagay na hindi ko alam. So, kung hindi ako mayabang, lahat ng oportunidad na dumating, then hindi ako
mayabang, lahat ng opportunity na dumating para lumaga o pupunta ko. Yes. Kung wala akong pamasahe, kung wala akong pang-registration, I will pray to God, mag-work ako, gagawa ko ng parang at pag nakita ng Panginoon yun, He will provide. As far as God is concerned, hindi problema yung pangangailangan mo para lumago ka, para mag-aral ka. Ang daming taong pwedeng hipuin ng Panginoon. Kung tama ang sistema ng gobyerno sa church, the first group of people that should support us from our continuing education is the church. Okay? Pangatlong case. Matigasan ng ulo. Ano ibig sabihin ng matigas ng ulo? Alam mo na walang nangyayari sa ginagawa mo. Alam mo na walang bago sa pagtuturo mo. Alam mo, ikaw mismo, hungkab na. Alam mo, ikaw mismo, problemado na kung ano naman ay tuturo mo sa susunod na linggo. Dahil matigas ang ulo mo, yung dati pa rin ang ginagawa mo. I think it was Einstein who said, it is foolishness to expect new result from doing the same thing over and over again. Isang kahangalan na umasa ka sa bagong resulta samantala ang ginagawa mo ay yung mga dati mong ginagawa. Ang tawag nun, foolishness. Kahangalan. Ang kahangalan ay resulta ng katigasan. So these are the three major hindrances. Why? Jesus came. And the only way for that government of heaven to come and experience, first by us, is to address the issue of your thinking. Repent. Now, repent is a word which is composed by two. One is a prefix, re, and the second one is pent. Ang ibig sabihin ng pent is original thinking. Ang original thinking ay highest quality of thinking. Ang sabi ng Panginoon, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. For my thought is higher. And sa mga building, meron tinatawag na penthouse. Lahat ng building meron penthouse. At ang penthouse, kadalasan ay pag-aari ng may-ari ng building. This is the best floor in a building. Kadalasan ng penthouse ay lugar na kung saan ito yung kung di man office, pero kadalasan ito is a social place. Nasaan yung penthouse? Wala sa iba. That is the word used in repent. Go back to the original way of your thinking. What's that original way? Thinking the thoughts of God. How God gave us the Bible. The Bible is a tool by which God will renew the heart. Ang problema, katamaran, kaibahan, katigasan ng ulo. Hindi ma-accomplish ni Lord yung problema niya sa atin. Therefore, hindi natin mararanasan yung gobyerno ng Diyos. Ang gobyerno ng Diyos ang dahilan bakit ang langit ay perfecto. Ang gobyerno ng Diyos ang dahilan bakit sa langit walang pangangailangan. Walang sakit at karamdaman. Walang gera, walang gulo. Ang gobyerno ng Diyos ang dahilan bakit ang langit ay perfecto. Na ang sabi ng Panginoon, ayaw niya na langit lang ang perfecto. Masabi niya, when you pray in this manner, our Father who art in heaven, hallowed be your name, your government come. Your will
Well, so, God, Jesus Christ is very clear in his mission statement. He wants to bring the government of God in heaven. It's a government of God in heaven that makes heaven a perfect place. And he wants the earth to be influenced by the abundance, by the perfection of heaven. Ang problema, because of religious mindset ng mga pastor, pare, ministro, okay na sa kanila yung pangangaral na okay lang may sakit, basta huwag kang umalis kay Lord. Kasi pag napagtagumpayan mo yan, punin ka man ni Lord, may langit namang naghihintay. That's not the message of Christ. Don't preach for people that heaven is waiting for us to live a perfect life. Please don't do that. Because we are not preaching God's will. Given na kung pag namatay ang isang mananampalataya, doon ang punta mo. Given na yun. Pero ang emphasis ng Bible, the earth can become like heaven. Like you will be on earth as it is in heaven. How? By allowing the government of God to come upon you while living on earth. So, how do you know that your life is governed by the government of God? By learning and applying laws and principles of God from the Bible. Because learning and applying it will what? Position you in right standing with that government. And by the way, the word righteousness is not a religious word. It's a legal word which simply means you are in right relationship. You are in right standing, righteousness with the government of heaven. And so we seek first His kingdom government and His righteousness. All these things. All these things. Pamasahe, pagkain, bahay, sasakyan, papatayo na simbahan. Hindi mo kailangan mag-pray na magpadala ng Amerikano, Koreano, at Australia. Kung magpapatutunan ako, ay nako. Pero ayaw ko muna, gusto ko muna lang ng principle. So, what was the first assignment? Bring down the kingdom of God on earth so that man will be restored back to his dominion. Pag sinabing, you are living in dominion Monday on earth because of the government of God, magiging unstoppable ka. Wala kipigil sa iyo because every resources you need, dumating sa iyo on or before time. Bakit maraming lingkod ng Diyos, churches, pastor, ang tagal lang nag-pray until now, wala pang kasagutan yung prayer nila. Hindi ba kayo nagtataka? Masama bang mag-pray ng building lot? Masama bang mag-pray, hindi ba biblical na mag-pray ng structure? Hindi ba masama mag-pray ng sasakyan sa television ministry? Hindi masama yun. And why we're praying? Because we need it. The thing is, patay na yung nag-pray, hindi pa dumating. But please, sana ang dating ito hindi pangulit yan. Magbigay ito ng understanding. And I tell you how. Manatili lang kayo hanggang alas 3, alas 4. Hindi man lahat at least magbigay ko kayo ng susi. Because when I'm preaching, it works. At ko sa inyo, mas lamang kayo sa akin. Ako may kapansanan. Nagsimula akong mahirap na pastor. At kapag nasawa ko ng tights dahil sa hirap na, ayaw ko na mag-ulit yun. So kung kahirapan rin lang ang dahilan, huwag niyo pong kwentuhan. Magkakailangan tayo.
Alam ko sinasabi ko. Alam ko ang susi. Huwag lang mayabang, huwag lang nagkala sa ulo. Huwag lang. I guarantee, uwi ka lang na may palitas. Amen. Hallelujah. The second major assignment. Build the church that will continue its work to ensure the fulfillment of Revelation. That is it. The second answer is, I will build my church. What kind of church? A strong church. So how do you know that the church is strong? Even the gates of hell will not prevail. Hindi ko sinasabi, wala nang problemang darating. Every generation in your church, tiyak may shaking. Kasi nakalagay yan sa Hebrews chapter 12. Once more, I will shake the heavens with earth. I will shake so that those who are unshakable will remain. So our churches, may kanya-kanyang season, may kanya-kanyang generation of leaders. And the word once more indicate the removing of things that are shakeable. So everything that a church is being shaken, God has a purpose. What is the purpose? Remove the shakeable. Remove the shakeable. Why? So that the unshakable will. Now, what is the second? I will build my church. What kind of church? A strong church. Why? To ensure the fulfillment of Revelation 11:15. So what is Revelation 11:15? The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. Madalas mo sabihin ito. Tapos na po yung kwento ng pelikula. Bagamat maraming churches ngayon, nagsasuffer, lalong-lalo na yung mga churches na underground sa mga bansang persecuted ng gospel, or mga churches naman sa mga open ng gospel, ang lalaki ng simbahan, iba rin ang kanilang problema. Lahat ng churches may problema. But, it says, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Meaning, the church will prevail in its mission. The mission of the church is to advance the kingdom of God by preaching, and this gospel of the kingdom will be preached unto all the nations, and then the end will come. Now, tell me, is this our framework of life and ministry? Or ngayon ko lang narinig ito ha? Bakit narinig mo na before pero hindi ganito kalinaw at pagkaskaso? Kung magkakayo kayo ng bahay, you need to have a clear blueprint. Clear blueprint para ma-maximize nyo yung resources na binigay kayo para magtayo ng bahay. Oh my goodness, ang dali ng oras dito sa lugar nyo. Merienda tayo na agad. Hindi pa ako tapos dito. Okay, 15 minutes break. Sound check. Yan po, magandang umaga ulit. Meron tayo 15 minutes break. Yan po, break time. Meron po tayong unli coffee doon po sa gilid doon. At meron din po tayong isa-serve na masarap na suman. Ayan, pinagpuyatan kagabi. At meron pa po tayong lugaw doon sa likod. Doon po kanina ng maaga pa po nakarating, nakapaglugaw ng sila. So, mamaya po, babalik po tayo. At kung gusto nyo magpa-check ng inyong pong vital signs, yung i-view ninyo, Produces the church. And the church is the one mandated to advance the kingdom of God. The two major assignments of Jesus Christ na ating pinagpapatuloy ngayon, number one,
is bringing down on earth the kingdom of God that will restore man to his dominion mandate. The kingdom of God is more of a place. It's a government. The government that was lost when Adam disobeyed God. Jesus Christ came to restore that government. Okay? And for you and me to be restored in that government, first we need to receive the King of the kingdom, learn the laws of the kingdom so that we will be in right standing with the government of heaven. That was the first assignment. The second assignment is build the church. Because the church is mandated to what? Advance the kingdom of God. The only agency under heaven mandated to advance the kingdom of God, none other than church. It is not the government, it's not the Lions Club, it's not the Rotary, it's the church. That is why we need to build the church strong, because the church is mandated to fulfill this gigantic mandate. What kind of church? I will build my church and what? The gates of Hades, the gates of hell. Ibig sabihin, the authorities of hell, the powers of hell will not prevail against that church. Now, what is a strong church? Dapat ito ang titingnan po natin. Anong klaseng church ang tinatayo ng Panginoon to me? At paano po malalaman na ang church ko o church natin ay strong? Mayroon pong tatlong perspective that defines the church. Okay? And siguro, tingnan din natin ano bang perspective natin in defining a church. First perspective is secular. Pag sinabing secular, itabi natin yung Diyos. Pag sinabing secular, huwag natin pag-usapan yung opinion ng Diyos. Yung opinion ng bansa. Purely human understanding. Ito ang kanilang paliwanag para masabing ang simbahan ay malakas. Mayroon daw kung tatlong characteristic ang strong church according to the secularists. At ito po ay binubuo ng A, B, C. A stands for attendance. Para sa kanila, pag marami kang miyembro, malakas ang church mo. Kung kaya 80% ng church sa Pilipinas, kukunting bilang, yan ang dahilan kung bakit yung mayayaman, makapangyarihan sa ating komunidad, hindi basta-basta dadalo sa church na maliit. Kasi ang pinitila sa church, marami miyembro. Di ba nila yan ay reliyon o kulto? They will learn that. Pero tayo, who claim ng church natin is full gospel, Christ-centered, wala kang feel sa kanila. Kasi nakapil sa kanila, marami kang niya magiging church. Yan po ang gandang pastor, bakit yung kapitan ng barangay, yung pag-awa at si Mayor, hindi man na tayo bisitahin, lalo na kung yan po yung tatlong pula. That's how they think. Next is B, building. Pag ang building o ang church natin ay nasa ilalim ng puno ng mangga, they don't consider it a church. Silong ng bahay, garahe, which is karamihan ay naroon, sawali. Itong mga secularist, mas kinaniniwala sa Diyos yan. Mas kinaniniwala siya. Hindi sila basta-basta papasok. Kasi ang paniniwala nila, hindi maganda ang church building mo. Hindi kayo suka. So ngayon, naintindihan na natin bakit ang hirap papasukin ng malalaking bigla sa simbahan. Karamihan sa ating mga miyembro, mga dulong, dilis. Pinag-aawayan pa ng mga pastor. Pinag-aagawan pa yung dulong, yung dilis.
Kaya natatawa tayo, but it's true. Ano susunod sabihin? C. C stands for? Well, pag marami ang miyembro, dahil maganda o malaki ang simbahan, expect mo, malaki ang offering. Mga malalaking simbahan, pag nagbila ng offering, inaabot ng 3 oras. Sa akin, 3 minuto. Wala kang 3 minuto, tapos na. Kung kaya si pastor ng balik na church, problema niya pamasahe para dumalo sa seminar na ito. Maski na libre, iniisip niya, meron kayong registration. So, yung pagkulangan ng finances, isang indikasyon na ang church ay mahina. Kasi isa lang ang pangako ng Panginoon, my God shall supply all your needs. Paano kung yung needs na kung saan dapat ay pinaparanas ng pala sa church sa pastor, wala kang 3 minuto na bilang na. Amen? Mayroon niyang mga papel, puro 20 pesos pa, mga 12 pesos. Pag offering time na, nako, parang mga nangangaroling, puro barya. So, that's how they think. Let's go to the evangelical. Ang evangelical, ito yung mga Christ-centered, Bible-based. Okay? Sabi nila, ang church, para masabing strong, they are now self-supporting. Balik ang church nyo ay daughter church ng isang mother church, pero hanggat hindi siya self-supporting, hanggat umaasa pa siya sa mother church o sa missionary, foreign funding, hindi mo pa masabing yan ay supporting. Malinaw? Kaya kung tayo po ay pastor ng isang church, ang goal ay hindi manatiling tumatanggap. Kasi yan po ay nagpapatunay ng simbahan ng tayo. Kung walang tinatanggap, hindi mag-uusap. Pag self-supporting, second self-governing. Yung gobyerno ng church dapat autonomous, maski na galing kayo sa denomination, maski na po kayo ay may mother church, kinakailangan dumating sa punto na yung gobyerno, yung board, elder, council ng Sunday church, ay binigyan na kayo ng layang mag-decision on your own kasi alam nila kaya nila. Malinaw? And self-propagating. Umahalo na kayo kasi lahat ng ayaw nyo, lahat ng gawain nyo outside of your church is now being provided by the resources of your local church. Hanggat hindi nagiging self-supporting, self-governing, self-propagating, hindi pa masasabi yung strong. Ang magsasaka pag nagtanim ng nyog, okay? Ilang taon ang hihintayin bago kumain? 6 or 7 years. Now, the moment na siya dumami, ilang buwan ang kanyang hihintayin para sa susunod na 3 buwan. So, mapupunan nyo, ang isa nyo itatanim, maghihintay kayo ng 7 buwan. Para 7 taon para sa unang ani. Pero sa sandali na umaani na kayo, hindi na kayo maghihintay ng 7 taon. Every 3 months, aani na kayo. That should be the case of a church that is. During the 7 years, nagpipray tayo kung sinong pulinipuin ng Panginoon para tutulungan tayo. Tama? Tama? Pero hindi sa habang panahon. Kasi halimbawa kung ako ang financier, siyang kataon na sumusuporta tayo sa iyo. Alam niyo ba isipin niya? Anong klaseng simbahan ito? Hindi lumalag. So isipin ko, mukhang pastor dito, leader dito, hindi maalos. Kasi kung
maayos, dapat umaani na siya. So kung ako sponsor, ako sa sponsor, maghahanap ako ng mas maayos na pastor. Kasi ang maayos na pastor at maayos na daan, hindi habang buhay, sobrang. Yes. Malinaw? All truth is parallel. Pero, sino bang ayaw ng ABC? Meron ba sa inyo ayaw ng ABC? Sino sa inyo ayaw ng tatlong self? These are the natural indication. Pero hindi ito sapat para magpasya na ang simbahan nyo ay malakas. I'm going to define for you, based on apostolic definition, drawn from the Bible. Okay? Ang ganda po ng pagkaka-craft ng definition dito ni Dr. Jonathan David. Sabi niya, strong church is the epicenter and hub of divine activity, carrying a spiritual prevailing position to enhance kingdom influence by exercising dominion over spiritual world. It keeps the heavens open and making it conducive for the Holy Spirit movement in the region of India.